Hello mga kasari, welcome back to my YouTube channel. So for today's video, dahil may nagre-request guys ng ating vlog, hindi pala siya request, may nabasa lang ako na comment niya na siya daw ay parang nababurn out at napapanghinaan ng loob, pagod, problemado at gusto nang mag-stop or isarado yung kanyang tindahan. So bibigyan natin siya ng piece of advice, tips na rin guys, para ma-uplift naman yung nararamdaman niya at matulungan natin na wag mo isara yung tindahan mo, ganun. So, ayun po mga kasari, kapag mga ganyan kasing problema, talagang napapaisip din ako kasi bilang isang tindera, 'di ba? Relate much tayo dyan kasi nararanasan natin yan, yung ma-burnout, yung bang sawa na tayo sa ginagawa natin, gusto nating magpahinga, hindi tayo makapahinga, sobrang pagod na pagod, stress, pinaghalo-halo ng problema. At isa na nga dun kapag may tindahan ka, nadadamay at parang gusto mo na lang ding magsara. So lahat po tayo mga kasari, hawakan ko na lang yung aking cellphone ha. So lahat po tayo bilang isang tao, talagang may times na nababurn out tayo, nagsasawa tayo sa paulit-ulit na ginagawa natin sa ating buhay. Pero lagi po nating iisipin yung mga goal din po natin sa buhay natin, na kapag kaya nga tayo ginagawa natin yung paulit-ulit na ginagawa natin kasi nga may goal tayo na gusto nating makamit sa buhay natin. Kaya yung pagtatrabaho or pagnenegosyo, kapag napapagod ka, pagdaanan mo lang yan. Okay lang na mapagod pero wag kang hihinto. Kapag pagod ka, magpahinga ka. So yun guys, yung dapat i-ano natin sa sarili natin. Kapag pagod ka, magpahinga ka. Mag-day off ka. Magsara ka ng tindahan mo. Maghihiga ka dyan sa kama mo. Nang maghapon, magpahinga ka, mag-isip ka, ipahinga mo yung utak mo. Hindi naman solusyon yung magsara po tayo ng tindahan kasi madami din pong mawawala sa atin, lalo na kung source of income po natin yung ating tindahan, tapos magsasara po tayo. May kita naman po kahit papano sa tindahan at syempre nakakaawa din yung store natin, 'di ba? Kung magsasara tayo, nadamay pa sa problema natin, 'di ba? Mga kasari. Kaya kung pagod po tayo, maigi na magpahinga po tayo 1 or 2 araw kapag sobra ng bigat ng nararamdaman mo, burnout ka na. Kasi ako guys, naranasan ko yan, yung napapaisip ako na nakakapagod, pagod na ako sa araw-araw, nakakasawa na, paulit-ulit na lang, ganyan, hanggang kailan ba ako magtitinda. Naranasan ko yan mga kasari. Pero kapag dumarating yung times na good mood tayo, madaming bumibili, madami tayong benta, 'di ba, nakakagaan ng loob at nakakaganang magtinda sa araw-araw kapag madami tayong benta at madaming bumibili. Talagang pagdadaanan lang talaga natin yan mga kasari sa buhay, yung sawa, pagka-burnout. Syempre hindi lang naman dito sa sari-sari store tayo nai-stress, sa iba't ibang taong nakakasalamuha natin. May other buhay pa tayo as a tindera, as a partner sa loob ng bahay. So talagang naghahalo-halo yung mga problema natin, kaya hindi rin talaga maiwasan na nababurnout tayo. So yung pagka-burnout naman mga kasari, i-share mo sa ibang tao na may nararamdaman ka na ganyan. Wait lang guys, may bibili. So, ayan po mga kasari, meron lamang bumili. Maigi po yung nararamdaman natin is nasi-share po natin sa iba. Sa totoong mga natin, sa partner natin, sa jowa natin, or sa pamilya natin, para alam nila yung nararamdaman mo. Kasi hindi mo alam, baka depressed ka na, ganyan. Matindi na pala yung nararanasan mo, 'di ba? Na pagka-burnout, hindi lang basta burnout kasi may depression na nakasama, stress, kumbaga pinaghalo-halo na talaga. So maigi na nasi-share mo din yan para nababawasan yung bigat sa puso mo, sa dibdib mo, 'di ba? Kapag kasi na-i-share mo yan sa tao or naiiyak mo, umiyak ka hanggang kailan mo gusto, is parang magaan na sa feeling, magaan na sa dibdib. Kaya yun guys, huwag nyong isipin na mag-isa lang kayo, ganyan. Mag-pray lang kayo. Yun, isa yun na solusyon. Mag-pray kayo kay Lord, kay God.
na tulungan kayo sa mga nararamdaman nyo, sa nararanasan nyo, ganyan. So, yun lang naman ang masashare ko sa inyo mga kasari. Kung dumadating kayo sa point na nababurnout kayo, kung sa Tagalog, ang Tagalog ng burnout is sawa na kayo, pagod na kayo, sa paulit-ulit na ginagawa nyo, talagang stress na kayo, ganyan. Magpahinga lang po. Yun lang po talaga ang masasabi ko sa inyo. Magpahinga kayo to the max. Talagang, kasi yung health din po natin mga kasari is nakakalimutan din po natin. Madalas, yung mental health po natin, sobrang halaga po niyan. Number 1 talaga ang stress. Sobra talaga. Kapag stress ka, sumasakit ulo mo, 'di ba? Ganyan ako. So, talagang iwasan natin yung stress. Pasayahin natin yung sarili natin kasi wala namang ibang magmo-motivate sa atin, lalo meron nagmo-motivate yung mga kasama natin, 'di ba? Yung laging mga taong nasa paligid natin. Pero ang magmo-motivate pa din po sa atin ng husto is yung sarili po natin. Sarili po talaga natin, tulungan po natin yung sarili natin. So, ayun nga po, gaya ng sabi ko, kawawa naman po yung store natin kung nadadamay sa mga problema natin, 'di ba? Lalo na kung ayun nga guys, lalo na kung malakas yung store nyo at sobrang mabenta sa araw-araw, talagang nakakahinayang kung i-close po natin or magsasara po tayo ng tindahan forever. Kaya po, pag-iisipan po natin muna bago tayo pumasok sa pagnenegosyo gaya nitong sari-sari store, pagtitindahan. Isipin po talaga natin kung gusto ba talaga natin magtindahan, kung magiging dedicated ka ba talaga sa pagsasari-sari store. Kasi kung masipag ka naman, kahit pa piso-piso, 5 piso, 2 piso yung patong natin sa ating tindahan, may kita po talaga sa pagsasari-sari store basta matyaga po tayo as a sari-sari store owner. Kaya kung nababurn out ka, pag-isipan mong maigi kung isasara mo yung sari-sari store mo kasi mahirap na kapag isinara mo yan at naubos yung puhunan mo tapos biglang nawala yung burnout mo, gusto mo ulit mag-umpisa, mahihirapan ka na. Lalo na kung yung puhunan mo ay naubos na. Nasa huli po mga kasari ang pagsisisi, kaya bago po tayo mag-decide na isarado natin yung sinimula natin na pinapangarap lang natin na isang sari-sari store, is pag-isipan po natin muna ng maigi or talagang pag-isipan natin kung tama ba yung gagawin natin sa pagsasara nito. So yun lamang po mga kasari ang masashare ko sa inyo. Ayan, sa nag-comment or yun nga sa nag-comment na nababurnout daw siya at napapanghinaan ng loob, yun po, sana nakatulong po itong aking vlog sa inyo. Thank you so much for watching mga kasari and happy selling po sa inyong lahat. Bye guys!